Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog. Bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact a lot of money has been extended to that? Nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Si Professor Ana Malindog. Uy, Prof, maupay na gabi. Si Almar sa MJ po on a Wednesday night. Maupay nga gabi, Admar and MJ, at ako'y tawag nito yung nababalitaan ko yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas tungkol dyan sa Bagyong Christine. Grabe na ha, lubog na lubog ang Pilipinas ha, especially ang Region 8. Eastern Samar, apektado masyado, probinsya ko yan eh. Opo, So ako'y nalulungkot sa mga nangyayari. matindi po ang fact-checker natin, Prof. Bagyo ang pinapadala para suriin kung totoo bang may mga flood control, matibay bang pagkakagawa o nadadala ba yung pera ng gobyerno sa talaga mga tangible na mga proyekto na nasusubukan po tuwing panahon ng kalamidad. Sir, ma'am, sa ganitong issue, ito po ba ay may epekto kung gaano ang pagtingin ng ibang mga kapitbahay nating bansa sa Pilipinas? Na alam naman natin na yearly ang problemang ito and yet walang nagagawang konkretong solusyon sa mga nasisirang infra projects. Oo naman, syempre, hindi lang naman sa Pilipinas ngayon na kumbaga nalalaman kung ano ang calamity at yung gravity ng Bagyong Christine at kung paano ito nire-responde ng ating gobyerno. Lahat ng karatig bansa at saka lahat naman ng nare-report naman yan sa buong mundo kung ano nangyayari sa Pilipinas at the moment. Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog, 'di ba? At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Bicol Region. Ang Bicol Region, lubog. Ang Region 8, lubog. Especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas, when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata pa ako, siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive kumbaga na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa, disaster relief operation and even flood control? Kasi hindi lang yan usapin ng flood control Usapin din yan ng tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speedboats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos, asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo. Kasi mayroon naman yung
may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post-bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo, tama ka nga MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo eh. Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa aking, lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province eh. So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo? Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun eh, nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment eh. Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka one more thing. When it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa? Di ba kasi may pondo ka naman dyan, magbe-benchmark ka para makita mo kung paano mo susolusyonan ang mga ganitong problema. Kasi this is not new eh. This is already supposedly, na natin yan eh, experience natin yan. So kung experience mo, at least napapaghandaan mo, di ba? Kasi may mga naman tayo, may mga, dapat nagbe-benchmark ka, dapat alam mo kung ano ang mga gagawin mo before and after the bagyo or before pa yung dumating. Pero it seems na hindi ganun eh. Ang laki ng casualty ng Pilipinas with this Christina, hindi lang ito, katatapos lang nung una, ngayon andito na naman. Paano yung susunod? Kasi ganito talaga mangyayari na ngayon kasi you have such a problem as climate change. So expected yan. Kasi ang Pilipinas, sentro talaga ng typhoon, storm, and even lindol, and even volcano eruption. So dapat ang gobyerno natin, proactive, hindi hintayin na dumating at maging reactive. Proactive dapat eh. Before pa dumating, handa ka na. Before pa dumating, mayroon ka nang magagawa. At yung mga proyekte mo dapat, yung perang nakalaan dyan, dapat na-implement. Ang tanong, asan ngayon yung mga yun? Dapat i-account yan eh. Dapat ang mga Pilipino hindi tulog. Tignan nyo yung nangyayari sa Pilipinas. Natural disaster pa lang, walay na tayo. How much more sa iba pang issue? How much more gera, Prof? Nakakainis eh. How much more gera? Hindi nga natin malabanan yung typhoon eh. Makikipaggera pa tayo, Diyos ko Lord.